Dating Pangulong Rodrigo Duterte, arestado ng PNP-CIDG sa kasong crime against humanity matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Dating Pangulong Duterte, umalma sa pag-aresto sa kanya. What is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Tinawag niyang illegal detention ang pananatili sa Villamor Air Base. Mga pro at anti-Duterte, kanya-kanyang reaksyon sa pagkakaresto sa dating Pangulo. Mga taga-suporte ni dating Pangulong Duterte sa Mindanao nagtipon-tipon sa Davao. Mga biktima naman ng Oplan Tokhang umaasa pa ring makakamit ang hustisya. Arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ito'y bumalik sa Pilipinas mula sa Hong Kong kaninang umaga. Ito'y sa bisa na rin po ng arrest warrant na ipinalabas ng International Criminal Court sa kasong crime against humanity. Pumalag naman si dating Pangulong Duterte at kinwestiyon kung bakit siya dinitine sa Villamor Air Base nang walang basehan. Maging kanyang mga abogado at mga kalyado, kinwestiyon ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera na radiyan sa Villamor Air Base. Mean. Alex, nauwi nga sa arestuhan ang pag-uwi sa bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa man siya nakakalabas ng eroplano, sinalubong na siya ng mga tauhan ng PNP-CIDG para isilbi ang arrest order. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Inaresto ng PNP-CIDG si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity kaugnay ng war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ginawa ang pag-aresto sa dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Mula sa sinakyang eroplano, dinala ang dating Pangulo sa VIP lounge ng Villamor Air Base. Dumating kaninang umaga ang Pangulo sa NAIA Terminal 3 mula sa Hong Kong kung saan siya dumalo sa pasasalamat sa kanya ng mga kababayang Pinoy doon. Paglapag pa lang ng eroplano, sinalubong siya ni PNP, CIDG Chief Major General Nicolas Torre at dinala sa Villamor Air Base. Doon binasahan siya ng Miranda rights ni Torre. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity. Sa live video ng anak ng dating Pangulo na si Veronica Kitty Duterte, sinabi nito na illegal detention ang ginawa sa kanyang ama dahil walang warrant of arrest. Question naman ang dating Pangulo ang legalidad ng ginawang pag-aresto sa kanya. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Tanong ng dating Pangulo bakit tila ikinulong siya sa Villamor Air Base matapos siyang maaresto. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's.
Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. Kwenestyon din ni dating Executive Secretary Salvador Miljaldea ang basehan ng PNP dahil wala itong alam sa mga sinasabing kaso laban sa kanya. Bakit anya sumusunod ang PNP sa ICC gayong hindi na miyembro ang Pilipinas? General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve anong kaso pinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. General, you know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. Kasama naman ang dating Pangulo, ang asawa na si Hanilet, anak na si Veronica, ang apo ng dating Pangulo at si Miljaldea. Si Senador Bongo na nag-abang para salubungin sana ang dating Pangulo, hindi pinapasok ng Terminal 3. Bigo rin siyang makapasok sa Villamor Air Base, kaya nagpadala siya ng pagkain para sa pamilya ng dating Pangulo. Umapila rin siya ng panalangin para sa dating Pangulo. Anak niya, gutom na raw. Dasal niyo po ang kanyang kalusugan. Bandang alas 12 ng tanghali, pinayagan rin na makapasok ang dalawa sa mga doktor ng dating Pangulo sa Cardinal Santos Medical Center. Sa resulta ng ginawang pagsusuri sa kanya, tumaas ng 320 ang kanyang sugar level kahit naturukan pa ng insulin. Inirekomenda ng mga doktor na magpa-admit ito sa ospital para makaiwas sa acute diabetes complication. Alex, sa mga oras na ito, may mga lumutang na impormasyon na inaayos na umano ang pasaporte ng dating Pangulo at may nag-aabang ng Learjet dito sa Terminal 3. Yan daw ay prioridad para sa pagbiyahe sa dahig ng dating Pangulo, pero yan ay wala pang kumpirmasyon. May lumutang din na report na siya ay ililipat sa Veterans Memorial Medical Center para doon suriin ng mga doktor, pero hanggang sa ngayon wala pang nangyayaring movement dito sa may Villamor Air Base. Sa ngayon, bantay sarado ng mga tauhan ng PNP ang dalawang gate nitong Villamor Air Base dito sa Pasay City. Alex. Okay, so parang lumalabas ay nasa 6 o higit 6 na oras na siyang nandyan sa Villamor Air Base nang siya dumating mula sa Hong Kong, no? Paano yung kanyang mga miyembro ng pamilya niya ay nandyan pa rin sa loob hanggang ngayon sa mga oras na ito while we are speaking now? Tama, Alex, kaninang tanghali at hapon, nakapasok na rin yung si Senator Bongo at yung ilan sa kanyang mga abogado. Kabilang na dyan si Attorney Salvador Panelo at si Attorney Silvestre Bello na siyang isa sa mga legal counsel ng Pangulo. Bago pumasok ang ilan sa mga abogado at kalyado ng ating dating Pangulo, binanggit ba nila kung sakali mang isakay siya sa Learjet na binabanggit mo kanina, ano yung pipigilan ba nila? Alex, hindi daw pwede yun kasi unang-una, illegal daw yung ginawang pag-aresto sa dating Pangulo dahil yung warrant of arrest hindi maaring ikilalani ng Pilipinas dahil tayo ay hindi na nga miyembro ng ICC. Dapat daw yung warrant na yan ay dumaan muna sa local court at tignan kung may basis ba para arestuhin ang isang Pilipino. Ayun. So, ibig sabihin, dahil may mga binanggit na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga abogado dyan na illegal ang ginagawa ng ating kapulisan, paano yan? Ano ang magiging legal remedy nila? Meron na bang hakbang na ginagawa ang kanyang mga abogado? Mayan? Ang sabi nila, Alex, dudulog sila sa Korte Suprema para questionin nga itong naging hakbang ng PNP-CIDG dahil hindi daw dapat kumilos ang PNP-CIDG kung wala para i-serve yung warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At habang nandiyan ka sa Villamor Air Base, Mayan, narinig nyo ba na dumating na ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte mula rin sa Hong Kong?
Yung sinasakyan niyang eroplano ay dumating kaninang pasado alas 3 ng hapon, pero hindi natin matiyak, Alex, kung siya ay dumiretso dito sa loob ng Villamor Air Base pagkatapos na lumapag ng kanyang sinasakyang eroplano. Okay, pwede mo ba kaming dalhin dyan sa paligid mo? Dahil nakikita natin sa likuran mo ay punong-puno ng mga may hawak na mga kalasag, no? Yung mga pulis ba yan? At ano yung nasa kaliwa mo at kanan mo? May mga supporters ba ni dating Pangulong Duterte dyan? Alex, dumadami na yung mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte dito sa ngayon. Nakaantabay din sila dito sa gilid ng gate ng Villamor Air Base. Kaya yung pati pangalawang gate ay nag-deploy na ng mga tauhan ng PNP. Kanina, nilagyan na rin ng lock yung gate ng gate 5 ng Villamor dahil nga sa pagdami ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. So as we speak, ang mga nandyan lamang ay yung mga pro-Duterte, tama ba kumayan? Tama, Alex, ang kanilang isinisigaw ay ibigay yung katarungan at ilabas dito sa Villamor Air Base ang dating Pangulo. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Babalikan ka namin kung meron pa mga kaganapan dyan mismo sa Villamor Air Base. At sa kaugnay na balita, iginit naman ng Philippine National Police o PNP na umalalay lamang sila sa mga tauhan ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa pagpapatupad ng Red Notice ng Interpol laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kanilang pahayag sa gitna ng reklamo ng marami na iligal ang kanyang pagkakadetini. Umipil rin ang Philippine National Police sa publiko na manatiling kalmado sa harap ng mga pangyayari. Detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, kaninang umagaling lang din daw nalaman ng PNP Public Information Office yung lumabas na kopya ng warrant of arrest ng ICC laban dito kay Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa lang daw nila yung mandato nila na umalalay sa implementasyon ng Red Notice mula sa Interpol. Mismong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Director Major General Nicolas Torre ang nag-abang sa pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa NAIA Terminal 3. Ayon sa PNP, inalalayan lang nila ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa paghahain ng Interpol Red Notice laban sa dating Pangulo. Kaugnay ito sa umunoy warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong Crime Against Humanity kaugnay sa patayan sa War on Drugs. Mismong si General Torre ang nagbasa ng Miranda rights sa harap ni Duterte. Sa harap nito, umapila ang PNP sa publiko na manatiling kalmado kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nanawagan din sila na iwasan ang pagpapakalat ng fake news at hindi beripikadong mga impormasyon. Dapat daw na kumuha lang ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon mula sa mga official government sources. Kahapon, tahasang iginit ng PNP na wala silang impormasyon kaugnay sa umunoy warrant of arrest ni Duterte. Pero handa raw sila sa anumang posibleng mangyari. Kung meron pong ihingin po ang tulong yung ating Interpol through their National Central Bureau, and then the PNP has a legal obligation to reciprocate yung courtesy na ibinibigay po sa atin ng Interpol. If you may recall po, may mga instances po tayo na may mga warrants of arrest po na na-issuehan po yung ating local courts po at nagtago po sa ibang bansa, and through the Interpol mechanism, humingi po tayo ng tulong. Para matiyak ang kaayusan, nag-deploy ang PNP ng 379 na mga pulis sa NAIA at sa Villamor Air Base sa Pasay City. Nananatili daw na tinutupad ng PNP ang kanilang mandato na nakasalig sa batas at tamang proseso upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan. Sa Campo Crame, kapansin-pansin ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa PNP Custodial Center. Isinara sa mga sasakyan ng kalsada sa harap ng custodial na bantay sarado ng mga tauhan ng PNP SWAT at ng Headquarters Support Service. Gayunman, wala pang kasiguraduhan kung dito dadali ng dating Pangulo mula sa Villamor Air Base.
Wala pang ibinibigay na kumpirmasyon ng PNP kaugnay sa plano kay Duterte. The warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Ali, sa mga oras na ito ay patuloy tayo naghihintay sa opisyal na pahayag ng PNP kaugnay doon sa magiging plano sa magiging kustodiya ngayong gabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ali. Paliwanagan lang kami tungkol dito sa Philippine Center for Transnational Crime dahil ngayon lamang natin narinig ito na sila nga yung inalalaya ng ating kapulisan dito sa dahil sa linabas na red notice ng Interpol. Yun nga, Ali, ngayon lang din natin narinig yung PCTC na yan, no? Dahil ang sinasabi kahapon ng PNP, yung National Central Bureau nitong Interpol, yung kikilos dito sa bansa at makikipag-ugnayan sa local enforcers para implement itong red notice mula sa Interpol. So ngayon lumalabas na itong mga tauhan ng PCTC ang naghain ng red notice mula sa Interpol para dito sa dating Pangulo. Oo, Mar. At saka itong may pahayagang Malacanang na ngayong umaga, Martes ng umaga nila natanggap yung kopya ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Yung red notice ng Interpol, ganun para din kabilis? O simultaneous ba yan nilalabas? Nagtataka lamang ako sa bilis, yung timing. Yun nga, Ali, yun ang maraming tanong, no? Marami tayong inihandang katanungan para sa PNP dahil nga kahapon tahasang idininay talaga, no, itinanggi ng PNP yung impormasyon at wala raw mga verified information na natatanggap sila kaugnay dito sa paglabas ng warrant of arrest at wala rin silang natatanggap na pakikipag-ugnayan mula sa Interpol para dito nga sa red notice sa dating Pangulo. Sa ngayon, hinihintay natin kung magbibigay ng pahayag ang PNP o paliwanag kaugnay sa mga nangyari ngayong araw dahil pare-pareho tayo na nagulat na kaninang umaga ay isinilbi na itong kopya ng warrant of arrest o itong red notice mula sa Interpol na kanina lang din daw nilang umaga nalaman. Pero bago yan, Ali, may mga nakita tayong kopya na pinasinungalingan din ng una ng PNP kaugnay doon sa isinagawang CIMEX sa Davao Airport na sinasabing kaugnay yon sa preparasyon sa eleksyon. Lumalabas doon sa nakita nating order mula sa Directorate for Operation ng PNP. Yon ay paghahanda talaga para sa inaasahang pagdating nitong dating Pangulong Duterte. Oo, ang kanyang anak na si Kitty Duterte nag-post din na tungkol sa illegal detention ng kanyang ama. Nung siya ba ay nun sa airport pa lamang at nakita natin nga si General Nicolas Torre III at si National Prosecutor Fadulyon, ay meron na bang presensya ng kanyang mga abogado doon? Dahil yun din ang nireklamo ng kanyang dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na wala daw legal counsel ang Pangulo. Well, nakita natin doon, no, umaga pa lang kasama naghihintay sa dating Pangulo sa airport. Itong kanyang mga abogado kasama dyan, yung dating niyang Executive Secretary, si Secretary Medjaldea at yung dating LTFRB Chairman na si Martin Delgra. So yan mga abogado rin, no, na tumatayo dito sa dating Pangulo. Malamang na question yung mga legalidad na yan at ngayong hapon nga sa pagkakaalam natin ay may inihain na petisyon sa Korte Suprema para questionin nga itong naging paghahain ng warrant of arrest mula sa ICC. Mar, huling tanong na lamang, meron na bang pahayag ang ating PNP? Dahil ngayon kalat sa social media ang panawagan ng pag-aalsa, ng protesta laban dito sa nangyaring pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Meron na bang pahayag ang PNP na kahandaan na tugunan ito? Well, ang pahayag ng PNP sa publiko ay manatiling kalmado sa mga panahon na ito, no? Kasabay niyan may mga deployment plan na rin na inilatag ang PNP, partikular diyan sa Quezon City, no, diyan sa Veterans Memorial Medical Center kung saan may mga pwersa na ng kapulisan para ipanatilihin yung kaayusan diyan kung sakaling dalhin diyan yung dating Pangulo at dumagsa yung kanyang mga taga-suporta. Okay, maraming salamat. Mar Gabriel nagulat live mula sa Campo Crame. Samantala, paglilinaw naman ni Prosecutor General Richard Fadulyon na sinunod ng otoridad
ang due process at batas sa pagsisilbi ng arrest warrant na inilabas ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. At ayon kay Fadulyon, nabinasahan ng dating Pangulo ng kanyang karapatan at malinaw na ipinalam ang mga kaso na ipinupukol sa kanya. Siniguro rin anya nila na napoprotektahan ang dignidad ng dating Pangulo.